Ayan po, no, mga kapatid, at magandang umaga po sa ating lahat. So, purihin ang ating Panginoon Diyos sa araw na ito, sa ipinagkaloob niya sa atin, at isa na naman pong opportunity for all of us po, no, sa ating mga katropa, sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, sa local government unit, as well sa private sector, sa mga kapatid natin kay Kristo na araw-araw po ay nagtsatsaga na bumabangon ng maaga upang tunghayan po yung ating pong programa sa umagang ito, no? So, ngayon nga po ay ganap na alas 5:57 ng umaga, 5:57 in the morning, at ang araw po ay linggo, no? Today is the Lord's Day. So, May 19, 2024. So, purihin natin ang Diyos na buhay sa umagang ito. At muli mga kapatid, tayo po ay sama-sama na tuklasin, pag-aralan, at pagyabungin ang ating kaalaman patungkol sa Diyos. Lumalim ang ating pananampalataya bilang isang mga Kristiyano, kung saan sa pamamagitan ng kanyang salita ay makatunghay tayo, no? Makatuklas tayo ng karunungan na siya nating magagamit sa pang-araw-araw na takbuhin natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. So, mga kapatid, sa umaga pong ito, ang ating pong paksang aaralin ay may pinagatang The Parable of the Sower. So, this parable po na itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo on Luke chapter 8, verse 4 hanggang 15 ay very familiar po sa ating lahat ito. Ano? At ito nga rin po ay matatagpuan sa iba-iba pa pong passage po, no, sa Bible, ano, sa mga kapatid. At just imagine po, no, just imagine po na tayo ay tulad ng isang magsasaka, ano, i-illustrate lang natin sa ating isipan, ano, tulad ng isang magsasaka na kapag siya ay naghahasik ng binhi, asahan natin, hindi lahat ng binhi ay magkakaroon ng magandang resulta. O tayo man lang, pag tayo ay nagpunla, no, sa backyard natin, ng pechay, mustasa, kamatis, talong, okra, at kung ano-ano mang uri ng binhi na ating pong itinatanim, no, iba't ibang uri ng mga buto, no? Kaya asahan po natin, hindi lahat ito ay mabubuhay, no? O magkakaroon ng magandang resulta. Ang tagumpay po ng ani ay nakasalalay sa uri ng lupa, kung paano po natin prepare po yung soil, ano? Ganon din sa ating spiritual na buhay, ang ating pong puso ay kailangan ding maging handa at bukas upang tanggapin ang salita ng Diyos at ito ay mamunga. Ayan po, no, sa umagang ito po ay sama-sama po tayong mag-aral, ano, at ating pong tunghayan kung ano po yung nais ipaabot sa atin ng Panginoon Diyos sa umagang ito sa pamamagitan po ng pagbubulay-bulay po ng kanyang salita. At ang ating pong scripture passage sa umagang ito ay on Luke chapter 8 verse 4 hanggang 15, ano? So ito ay isang parabola ng mga hasik na ating pong tatalakayin. So ang parabola ay isang kwento na ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagtuturo upang ituro ang mga malalim na aral tungkol sa kaharian ng Diyos. So ang parabola ng mga hasik o ng nagtatanim, ito po ay magtuturo sa atin kung paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, gayon din po sa ating buhay. So, excited na po ba kayo? So, bago po yan ay ating pong basahin po, ano, yung ating passage for this morning on Luke chapter 8, verse 5. Magsimula po tayo sa 5 hanggang 15, mga kapatid, ano? So, ada po natin ang ating mga sarili habang ating pong binabasa po yung ating text, ano, yung ating passage sa umagang ito. Yan. So, on Luke chapter 8, verse 5 to 15, it says, "A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air
devour it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprung up with it and choked it. And other fell on good ground, and sprung up and bare fruit, and 100-fold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. And his disciple asked him, saying, What might this parable be? And he said, Unto you it's given to know the mystery of the kingdom of God, but others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. They on the rock are they, which when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. And that which fell among the thorns are they, which when they have heard, go forth, and are choked with cares, and riches, and pleasure of this life, and bring no fruit to perfection. On verse 15, But that on the ground are they, which an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. May the Lord bless the reading of His word. I am inviting everyone to pray. So, let us close our eyes, put down everything na ginagawa natin, and let us put ourselves in the divine presence of God, asking for the Holy Spirit to give us wisdom and understanding. Let us all pray. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, today, Lord, this morning, we want to glorify, we want to worship you, Lord. We want to honor your name, Lord God. Lord, you are worthy of all praises, Lord, of all thanksgiving, Lord. For you are the King of kings, and you created everything, Lord God. Lord, thank you for the opportunity sa umagang ito, Lord, na bumangon kaming malakas upang muli, Panginoon, masaksihan namin, Panginoon, at na maranasan ang iyong mga pagpapala, Panginoon, sa aming buhay. Lord, mangusap ka sa amin sa umagang ito. Ikaw po ang mangaral, ikaw po ang magturo, Panginoon, sa pangunguna ng banal na Espiritu mo. Ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga puso. Gayon din, Panginoon, ang aming isipan. Saliksikin mo, Panginoon, at alisin mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi, Panginoon, nakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na umaagaw ng aming atensyon. O Amang Banal, wala pong nalilingid sa iyong harapan, sapagkat lahat ng bagay, Panginoon, ay nahahayag sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Kaya patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ilapat mo, Panginoon, sa aming mga labi, Panginoon, ang iyong salita. At ilagak mo ito, Panginoon, sa aming mga puso. Gabayan mo kami, Ama, sa buong oras ng aming pag-aaral. Iginagapos namin si Satanas, Panginoon, sa pangyarihan ng iyong salita. Upang siya, Panginoon, ay hindi makapanggambala, Panginoon, sa oras na ito ng aming pag-aaral.
Lord, I pray for those, Lord, na bago lamang sa channel na to, Panginoon. Through your Holy Spirit, Lord, convict them, Lord God. Sa mga taong naghahanap, Panginoon, ng kapahingahan, ng lunas sa kanilang karamdaman, ng solusyon sa kanilang mga problema at pasanin, Panginoon, sa buhay. Nawa sa pamamagitan ng programang ito, Panginoon, makakita sila ng pag-asa, makasumpong sila ng pag-asa, ng kalakasan, Panginoon, ng kapahingahan, Panginoon Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, sila'y makakakilala sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga kapatiran, Panginoon, ikaw pong magbigay ng lakas sa kanila at karunungan. Sa lahat ng pinanghihinaan ng pananampalataya, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito, Lord, i-revive mo sila, Lord God. Also, Lord, I pray, Lord, sa lahat po ng service this today, Lord God. Pagpalain mo po lahat ng mensahe, Lord, on the different churches, Lord God. I pray for the different pastors, for the priests, for the ministers, Panginoon, for the preacher, for all of the teachers, Lord God. To guide them, to bless them with your Holy Spirit, Lord God. And even our missionaries, Lord, all over the world, Panginoon. Na, Lord, pag-ingatan mo sila, Lord, saan man sila natutunan. Also, Lord God, we pray for the armed forces of the Philippines, Lord God. We pray for the local government unit, Lord God. For the Philippine National Police, for the BJMP, for the Bureau of Fire and Protections, Lord God. And even, Lord, sa mga barangay captain, barangay chairman, Lord God, for the chairperson, Lord, of the different barangays in our country, Lord. For the different mayors, Lord God, for the different governors, Lord God. We pray for them, Lord God, to give them wisdom and strength, Lord God. We even pray for our national government, for the different political leaders, Lord, in our country, na magkaisa sila, Lord God. Also, we pray for our country, Lord, for the peace and prosperity, Lord God, in our country. We pray, Lord, sa mga threat, Panginoon, ng terrorism, Panginoon, to protect us, Lord, from any invasions, Lord God. Lord, we pray for our presidents, Lord, to guide him, Lord God, to give him strength, to give him wisdom, Lord God. We pray for the Philippines, Lord God. Lord, patawarin mo kami at sa umagang ito, Lord God, mangusap ka sa amin. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus, and we claim the victory. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos sa umagang ito, mga kapatid, at ayun nga, magpapatuloy tayo, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, at ang oras po natin ay eksakto alas 6:10, 6:10 in the morning. Ngayon po ay araw ng linggo, at matapos po ito, ang ating pong pag-aaral, I encourage everyone po na nakikinig na kung saan man kayo church na belong, ay magpatuloy po tayo sa pagsamba. Suportahan po natin yung ating mga churches. And also, this morning, I'd like to acknowledge the following person sa ating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Si Bossing, Bossing Talik Kilat. Yan. Sir, magandang umaga sa iyo, sir, boss. At purihin ang Panginoon sa iyong patuloy na pagsunod sa programang ito, bagamat tayo ay nahuli ng 30 minuto, kasi nagbiyahe po ako kagabi from San Miguel, Bulacan, doon sa Scout Ranger. Binisita natin doon yung property namin, yung counting property namin ni Mrs. doon, namasyal kami doon. At medyo matraffic talaga sa daan, at medyo ginabi tayo ng uwi. Gayon din, good morning to Ma'am Rachel, at si Ma'am Rachel Herbias na from Quezon City, na patuloy po siyang sumusubaybay, Ma'am, at maraming salamat sa iyo, your presence, Ma'am, ay talagang nagpapa-encourage po sa akin, sa inyo pong lahat,
Also, of course, kay Sergeant Major Villamor Habien, the former Sergeant Major of the Naval Education Center dun po sa saan ba ito? Doon po sa school po ng ng Navy po, no? Doon sa nakalimutan ko yung lugar na nasa dulo ng dila ko. Forgive me for that, Sergeant Major Villamor Habien, So, sa Sambales, yan. At least naalala ko, Sergeant Major, yung Naval Education Center, yung parang tradok po ng Philippine Army doon sa Sambales, yan. So, Sergeant Major, good morning. Purihin ng Diyos sa iyong katapatan. At ganun din po kay Sir Dennis Guhiting from Isabela. Yan, alam niyo po to si Sir Dennis Guhiting, he is my classmate, nung high school kami sa Port Bonifacio High School sa Makati pa noon. Alright, so siya po ay from Bisaya, From Bisaya si Dennis Guhiting, nakapag-asawa po siya ng Ilocana doon sa norte, sa Isabela, sa lugar po ng aking father, doon sa Isabela. Okay? Sa Dennis, magandang umaga po sa iyo, Napakaganda din po yung vlog mo, sa pagtatanim, Si Sir Dennis po ay isang secretary po sa isang bayan doon sa barangay doon sa Isabela. Yan. So, of course, ito po si Ma'am Meryl Tolentino from City of Pasig. Yan. Ma'am Meryl Tolentino Ocampo. Alam niyo po to si Ma'am Meryl Tolentino Ocampo. Kung siya ay aking i-illustrate, siya ay isang babaeng lagari. Racket dito, racket doon. Wala pong kapaguran ng babaeng ito. Napakasipag at isang ulirang asawa, Hanggang ngayon talaga, loyal na loyal siya dun sa kanyang asawa. Actually, si Ma'am Meryl Ocampo po ay benta ko na sa inyo. Siya po ay balo, Kaya sa mga binata dyan, sa mga balo dyan, available po si Ma'am Meryl. Yan. Ma'am Meryl, joke lang, Though, but it's true, Napakabait po ni Ma'am Meryl. Higit sa lahat, napakatalino. Napakatalino, mapagmahal sa pamilya, sa magulang, mga kapatid, lalo na sa kanyang unika iha. Siya po talaga yung laging tumatayong leader namin during our masteral, sa public administration. Siya po ay isa sa mga naging team leader ko po, Napakabait po ni Ma'am Meryl, Kung kayo po ay gusto po ninyong may mga project kayo, Napakagaling pong gumawa ni Ma'am Meryl ng project study, about sa community development at kahit ano-ano pang mga project ay i-kontakin lamang po ninyo si Ma'am Meryl, at yak ay matutulungan niya kayo sa mga project study niyo, mga project proposal ninyo. Napakagaling pong gumawa ni Ma'am Meryl. Yan. So, kaya po nakapasa kami sa masters namin dahil tinutulungan niya kami. Ma'am Meryl, God bless you, So, gayon din po sa aking tiyahin, si Auntie Virgie Bueno from Isabela din, Yan, magkasama sila ni Dennis Guhiting. Ewan ko lang kung magkakilala sila. Yan, so, again, magandang umaga po sa inyo pong pagsubaybay. Yan, Ma'am Meryl, I love you with the love of the Lord. Yan. Gayon din po, nais ko pong batiin po si Mark A. Villes, Siya po ay ating pong sumusubaybay po sa ating programa. So sa lahat po ng sumusubaybay sa palatuntunan na ito ng ating Panginoon Diyos, ang Diyos po ang siyang magpapala po sa inyo, sabay-sabay po tayo, sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. At please like and share this program po, Hindi po para sa akin lamang, kundi mas lalo pong maabot pa po yung maraming bilang po ng kaluluwa para sa ating Panginoon Diyos. Gaya po ng lagi kong sinasabi sa programang ito, ay ito po ay ang objective niya, ang layunin ng programang ito ay maipahayag, ay pangaral ang ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng dako ng mundo. Upang sa gayon, kung ang ebanghelyong ito ay marating na ang apat na sulok ng daigdig, wala na pong idadahilan ng mga tao na hindi po sila nakapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, the Word of God is the power of God unto salvation. Through preaching, nagkakaroon po ng kaligtasan. Nako-convert po ang isang kaluluwa sa pananampalataya.
sapagkat ang mga bagay na ito ay isang spiritual na bagay at tanging mga taong may spiritual na pamumuhay lamang po sa pamamagitan ng banal na espiritu ang makakaunawa nito. No? So, kaya nga po ipangaral natin ito upang mangusap ang banal na espiritu at mapanumbalik yung ating relasyon sa Panginoon Diyos. Ano? Because there is no salvation without preaching the Word of God, because the Word of God is a power unto salvation. So sa pamamagitan po ng pangangaral, sa pamamagitan po through the social media, maabot po natin yung mas maraming bilang ng kaluluwa. So yan po yung pinaka-objective po ng programang ito, mga kapatid. Knowledge, no other objective po, kundi ipangaral si Kristo, magbigay ng pag-asa, magbigay ng kalakasan sa bawat mananampalatayang Kristiyano. So, sa ating mga kapatid sa Armed Forces of the Philippines, PNP, BJMP, sa Bureau of Fire, sa Coast Guard, sa lahat ng sangay ng ating gobyerno, sa mga civilian and human resource as well. Magandang umaga sa inyo at purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpatuloy. So, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. So, ang kwento ng mga hasik o yung nagtatanim, yung farmer, na matatagpuan sa Luke chapter 8, verse 4 hanggang 15. Dito ay isinalaysay ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa isang farmer, yung manghahasik o yung naghahasik ng binhi or punla. Ang mga binhi po ay gaya ng nabasa natin ay nahulog sa 4 na uri ng lupa. Mga kapatid, pag-aaralan po natin dito ano ba itong binhi na to at ano pa ibig sabihin ng lupa. So, makikita natin na yung mga buto ay nahulog sa iba't ibang uri po ng lupa. Meron pong nahulog sa tabi ng daan, at tinapakan at kinain ng mga ibon ang binhing ito. So, it trampled down on the ground at kinain po ng mga ibon. So, yung ikalawang binhi po, mga kapatid, ay nahulog naman sa batuhang lugar o sa mabatong lugar, yung sa mga pebbles yan. So, doon po nahulog, So, yung una ay tinapak-tapakan ng mga tao and then kalaunan ay kinain ng ibon yung binhi, yung buto, right? So, yung ikalawa, doon naman po sa mabatong lugar, yan. Tumubo ito, mga kapatid, Saglit itong tumubo, ngunit kalaunan naman natuyo ito agad dahil walang sapat na moisture, Walang sapat na moisture o walang halumigmig kung tawagin natin at agad itong natuyo at namatay. Yan. Yung ikatlong buto po ay nahulog po sa dawagan, ibig sabihin sa damuhan, Tumubo ito, ngunit kasabay ng mga damo o yung mga tinik ay nalunod ng mga tinik at dawag. So, natalo siya, Dahil kasabay niyang tumubo yung mga damo at yung mga tinik, right? So, finally, yung ika-4 na buto o binhi ay, sabi po ng Bible, nahulog po sa mabuting lupa. Ito ay tumubo, namunga ng marami. So, yung 4 na uri po ng lupang iyan po yung ating pag-aaralan at yung binhi na yan. Alright? So, mga kapatid, gaya po ng sabi ko kanina, isipin na lamang natin kapag tayo ay nagtatanim ng buto o yung isang farmer, pagka siya ay naghasik ng kanyang binhi, hindi lahat ng mga buto o binhi ay magkakaroon ng magandang resulta. Gaya po nung 4 na buto, hindi po lahat yun ay nabuhay, bagamat yung iba ay nabuhay, pero hindi po lahat ay nagkaroon ng magandang resulta, maliban dun sa nahulog sa mabuting lupa. So, mga kapatid, ang tagumpay po ng ani o yung tagumpay ng isang binhi ay nakasalalay sa ganda o how we prepare yung soil. Kaya nga po bago tayo nagtatanim, piniprepare natin yung soil, tinatabas natin ang damuhan, binubungkal po natin, at pinifertilize, naglalagay po tayo ng fertilizer o pataba o iguano sa lupa. And then, nilalagay po natin yung buto at nilalagyan natin, dinidiligan natin para magkaroon ng moisture hanggang sa ito ay tumubo. So, sa ating buhay,
spiritual, no? Sa spiritual na buhay natin, ano? Ang ating puso ay kailangang maging handa at bukas upang tanggapin ang salita ng Diyos at ito'y magbunga. Sa madaling salita, yung buto po na binabanggit dito ay salita ng Diyos. Yan. Again, ulitin ko po, no? Yung binhi po ay salita ng Diyos. Okay? Ito po ay pangangaral ng Ebanghelyo. Gaya na ginagawa natin ngayon, tayo po ay nagtatanim ng binhi. Naghahasik tayo ng binhi sa pamamagitan ng programang ito. Alright? So, ito po ay salita ng Diyos. Now, yung pong ground, yung soil, ito po yung apat na karakter na uri ng ating puso. Ng iba't ibang puso. Ano? Apat na uri ng puso. Sa madaling salita, yung soil po ay yung ating puso. Ang ating puso ay kailangang maging handa, maging bukas upang tanggapin ang salita ng Diyos at ito ay tumubo, mabuhay at mamunga ng sagana. So mga kapatid, yung buto, yung binhi, ito po ay salita ng Diyos. Yung soil, yung good ground, ito po yung ating puso kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. So, kung babalikan po natin yung the parable of the sower, makikita natin mismo, ang Panginoong Hesus po ang nagpaliwanag nito, no? So, ipinaliwanag ni Jesus na ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang iba't ibang uri ng lupa naman ay sumasagisag sa ibang puso, sa ating puso, kung paano natin tinanggap ang salita ng Diyos. Okay? Paano tinanggap ng tao ang salita ng Diyos. So, mga kapatid, maraming uri ng tao kung paano nila tinatanggap yung salita ng Diyos. Okay? Sabi po, yung buto, yung salita ng Diyos, nahulog sa tabi ng daan. Yan. Ibig sabihin, mga kapatid, nito, sa pangangaral natin, gaya po ng pangangaral natin ngayon, ano? Kanina po maraming nakikinig. Ngayon ay unti-unti na silang nawawala. Ano? Bagamat Sunday ngayon ay marami silang ginagawa at maaari nila namang balikan yung ating programa sapagkat ito po naman ay live at recorded po ito ni Facebook at maaari nilang balikan. So, pero mga kapatid, ito nga po pinapaliwanag po ng banal na kasulatan. Ang mga taong ito, ang mga taong ito ay mga taong nakikinig ng pangangaral. Alright? Subalit hindi nila lubos na nauunawaan ang salita ng Diyos. Kung kaya masaya silang tumanggap sa pangangaral, masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Subalit dahil nga sa hindi nila nauunawaan ng lubusan ang salita ng Diyos, ay kinuha agad ng dyablo ang salita mula sa kanilang puso. Ayun, napabayaan yung salita ng Diyos, tumanggap sa Diyos, masaya. Tinanggap ang Diyos. Yan. Tinanggap ang Diyos. Yes, I believe on God. The Lord Jesus Christ died for my sin. Pero, hindi nila kinultivate. Hindi sila nag-aral ng salita ng Diyos. Hindi sila nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sila nagpatuloy sa pananalangin. At agad, kinuha ng dyablo ang salita mula sa kanilang puso. Ibig sabihin, tinapak-tapakan yung buto na to na nalaglag sa tabi ng daan at kalaunan ay kinain ng ibon. Yun po yung buto na nalaglag sa tabi ng daan. Yung salita na ng Diyos na tinanggap sa puso ng mga taong nakapakinig ng kanyang pangangaral, pero kalaunan, hindi po ito nagtagal at kinuha ng dyablo yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Mga kapatid, ayon sa aklat ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo, on the Gospel of Matthew, on chapter 13, verse 19. Dito po ay mababasa natin na ang katulad nitong talinhagang ito, kung saan ipinaliwanag na ang dyablo ang kumukuha ng salita mula sa puso ng mga tao. Kaya marami pong mga professing Christian, mga professing Christian. Sabi nila sila ay Kristiyano. Pero makikita mo kalaunan, mga kapatid, itong mga nagsasabing mga Kristiyanong ito yung mapanggawa ng mga mahahalay na bagay.
Ito yung mga mapaggawa ng mga kasalanan. Makikita mo nga, Kristiyano, sabi niya, pero number 1, numero 1, lasinggero, numero 1, babaero, adik, manloloko, mapang-away, So, ito po yung mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano sila, pero taliwas sa ipinamumuhay nila. Nung makarinig nila ang salita ng Diyos, they have joy. Naniwala sila kasi nga Kristiyano. Pero hindi mo makikita sa kanilang buhay yung pamumuhay na dapat na buhay ng isang Kristiyano, sapagkat yung dyablo mismo ang kumuha ng salita ng Diyos sa kanilang puso. Ikalawang uri po ng binhi, ito ay nahulog sa batuhang lugar. Sa batuhang lugar. Yung una sa tabi ng daan, tinapaktapakan at kinain ng ibon. So yung ibon po ay sumasagisag po sa dyablo na kumain ng salita ng Diyos. Kumuha nito sa kanyang puso. Okay? Ikalawa, batuhang lugar. Ito ay mga uri ng tao. Gaya ng unang binhi, nung unang ground, yung sa tabi ng daan. Ito rin namang buto na ito na nalaglag sa batuhang lugar. Ito yung mga uri ng mga tao na tumanggap ng salita ng Diyos. Nung marinig nila ang salita ng Diyos, nagpaluha-luha pa sila, nagpapalakpak pa sila, nag-praise the Lord pa sila. Yung iba nangangatumba pa, At yung iba ay parang nangingisay na inaalihan ng kung anong espiritu. Yung iba ay masayang-masaya, talagang they profess, yes, amen. Mga ganun, Ito yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos na may kagalakan sa puso. Ngunit, walang ugat. Mga kapatid, mga taong marinig nila yung pangangaral ng salita ng Diyos, amen! Praise God! Tuwan-tuwa sila. Pero dahil walang ugat yung kanilang buto na tumubo, dahil nga batuhan, walang moisture, bumaksak sa panahon ng tukso. Mga kapatid, maraming mga Kristiyanong ganyan. Na tinanggap nila yung salita ng Panginoon Diyos ng may kagalakan. Subalit hindi sila nagpatuloy sa pananampalataya. Hindi nag-ugat yung kanilang pananampalataya. Hindi sila nagpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral, Maging sa panalangin ay nakalimutan nila. That's why, nung umatake po ang kalaban, trials, temptation sa kanilang buhay, kagyat na sila ay bumagsak sa panahon ng tukso. Mga kapatid, makikita po natin on the book of James, chapter 1, verse 2 and 3. Tinutukoy po ni Apostol James o ni Apostol Santiago ang kahalagahan ng pagsubok sa pananampalataya na ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Gayon din naman, isinalaysay o inilarawan ni Apostol Pedro ng ating pong pananampalataya na tayo ay magkaroon ng kagalakan whenever we face difficulties in our life. Because ang ating pong pananampalataya ay kailangan magdaan to pass through the furnace of fire to purify us para i-develop po yung ating karakter katulad ni Yesu Cristo. So there is a purpose po doon sa mga pagsubok. Pero dahil nga po, tumubo sa batuhan, there is no moisture o walang ground na pwedeng na pagkapitan ng ugat upang makakuha po ng mga minerals, nutrients sa lupa. Pagdating ng init, natuyot yung ugat, natuyot yung halaman, bumagsak. Marami pong mga Kristiyano na ganyan, nang dumating ang pagsubok, nakalimutan o nalimutan ang ating Diyos. Ikatlo pong uri po ng binhi ay nahulog po sa dawagan. Ikatlong uri po ng soil, yung madawag, yung madamo. So, ito po ay isang uri ng mga mananampalataya o isang uri ng mga tao na sila ay makarinig. Makarinig ng salita ng Diyos, tumanggap sila. Tumubo sila. Tumubo, mga kapatid. Yung una, hindi nagkaroon ng time, na lumago, tumubo, Kasi tinapakan ng mga tao at kinain ng ibon.
Yung ikalawa po ay nalaglag sa batuhan, tumubo siya, ano? Dahil yung moisture paggabi doon sa batuhan at tumubo siya, pero pag mainit yung batuhan, walang soil, natuyo yung ugat, namatay yung halaman, ano? Yung ikatlo, nahulog naman po sa damuhan. So, tumubo po siya, no? Ito ay uri ng mga tao, tumanggap sa Diyos, sa salita ng Diyos, ipinamuhay ang salita ng Diyos. Pero kalaunan, ano, kasabay niyang tumubo yung mga tinik. You know? Kasabay niyang tumubo yung mga talahib, yung mga damo. At na-overpower siya. Ano? Nalamangan ng mga alalahanin. Kayamanan at kalayawan ng buhay, kaya hindi nagbunga. Kumbaga, sa mundong ito, no, yung kanya pong focus, yung kanyang attention, kinain siya ng anxiety, kinain siya ng kayamanan ng mundong ito, ng kalayawan ng buhay nito. Namuhay siya sang-ayon sa standard ng mundo. Kaya, ang nangyari, yung butong ito, na nalaglag sa dawagan, ay hindi nagbunga. Maraming Kristiyano, mga kapatid, matagal nang Kristiyano, ano? Matagal nang umaaten sa mga gawain, pero hindi namumunga. Sapagkat yung kanyang buhay ay hindi pa rin nagbago. Ano? Marami siya, na-overpower siya ng mga problema, anxiety sa buhay. Yung kanyang kayamanan ay narito sa lupa, sa mga kalayawan, ano, yung kanyang buhay, nakikipag-compromise pa rin siya sa takbo ng mundo, no? Kaya nga po sabi ng Bible, no? But be ye not conformed into this world, but by the renewing of your mind. Dapat may pagbabago, may transformation, sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, according to 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ano? May bagong buhay na. Amen? So, mga kapatid, sangayon sa unang 1, ano, on chapter 2, verse 15-17, tayo pong lahat ay pinaalalahanan na hindi tayo dapat makiayon sa sanlibutan. O, do not love the world, because he that loved the world hated me, does not have the Father. Itong mundo po na tinutukoy doon is the perverted and crooked world, our world today. Kung saan po yung dating kasalanan noon, pag ang nagsalita ay isang taong may posisyon sa gobyerno o kilala sa lipunan, lalo na isang sikat na artista, ay mukhang nagiging tama na. Hindi ko sinabing tama na. Mukhang nagiging tama. Ano? Yung dating kasalanan noon na itinatago-tago, ngayon po ay lantaran ng ginagawa ng mga tao. Ang masakit pa nga po dyan, nakikiayon pa yung mga ibang Kristiyano. Nasalip na sila ang magsabi, magtuwid, maggabay, magpangaral, nakikiayon pa sila. Because sabi nila, may karapatan ang bawat isa at choices nila yun. Mga kapatid, hindi po natin pinanghimusukan ang karapatan, ang choices ng ibang tao. Ang papel po natin sa mundo, we are the light and salt of this world. Kung meron mang sa kanilang tunay na magmamahal, tayo yon na Kristiyano na nakakaalam ng katotohanan at ibahagi natin ang katotohanan sa kanila. Not condemning them, hindi upang husgahan sila o hatulan, kundi iparamdam natin sa kanila na mahal sila ng Diyos, but God does not want them na magpatuloy sa ganoong uri ng pamumuhay. Pero ang masakit, mga kapatid, nakukompromise po yung ating faith dahil ayaw nating magalit sila, ayaw nating layuan nila tayo, may pangangamba tayo, no? So yun, mga kapatid, kung mahal mo ang kapatid mo, sasabihin mo sa kanya ang katotohanan ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Do not condemn them, kundi ipakita mo yung pagmamahal ng Diyos. So, yung nalaglag sa dawagan ay yung mga Kristiyano na later on ay kinain po ng worldly system. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So,
Gaya po na sinabi ng 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17, we are reminded, now, do not conform to this world. Na huwag tayong makiayon sa mundong ito. Na huwag nating ipamuhay ang sistema ng mundong ito. Na huwag nating mahalin ang mundong ito. Sapagkat ang sino mang nagmamahal sa mundong ito, wala sa kanya ang pagmamahal ng Diyos Ama. So, puntahan po natin yung ika-apat na uri ng lupa. Ito po ay yung the good soil. Ano ba ang karakteristik nitong good soil? Itong good soil nito o yung mabuting lupa, ito yung mga mananampalatayang Kristiyano. Ito yung mga tao na nakapakinig ng pangangaral ng Diyos at tumanggap sa salita ng Diyos. Nang may buong katapatan at mabuting puso. Nabuhay, namunga, at nagtiyaga sa pagtitiis. Mga kapatid, sang-ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan on chapter 15, verse 5, sinasabi doon ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, na siya ang puno ng ubas. At sino man sa kanya'y nananatili ay magbubunga ng marami. Mga kapatid, kung atin pong tinanggap ang Diyos, anong uri po tayo ng lupa? Kumusta po ang iyong buhay bilang mananampalatayang Kristiyano? Kumusta ang relasyon mo sa ating Panginoon Diyos? Mga kapatid, kung mababasa natin yung John chapter 15, magsimula sa verse 5, gaya ng sinabi natin, ang Panginoong Hesukristo po ang puno ng ubas. Sino man sa kanya ay nananatili ay mamumunga. Bagamat sino mang hindi namumunga, yung mga sanga na hindi namumunga, ay puputulin ng Diyos at itatapon, susunugin sa apoy. Mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig sa pangangaral na ito, hindi babalik ang salita ng Diyos sa Kanya na hindi namumunga. Kung ikaw ay kinukonvict ng Holy Spirit, kumakatok ang Holy Spirit sa iyo ngayon. Sa oras na ito, hindi ko alam, kapatid, kung ano ang iyong kalalagayan, kung ano yung relasyon mo sa Diyos. Tanging ikaw lamang ang nakababatid niyan, because it is our personal relationship with the Lord. Ang aking pong papel dito ay tulad ng isang farmers naghahasik ng binhi. At hindi lahat ng binhi na yan ay tutubo at mamumunga. Some mabubuhay pero mamamatay kalaunan. Some mabubuhay pero tinalo ng mga tinik. Yung binhi na nahulog sa tabi ng daan, tinapaktapakan ng mga tao, kinain ng ibon, ito yung mga uri ng puso na matapos makaparinig ng salita ng Diyos, sumampalataya sa Diyos. Subalit, hindi nagpatuloy sa pananampalataya. Hindi nag-aral, hindi lumalim sa pananampalataya, o hindi, parang empasing lang, salita ng Diyos yan, praise the Lord, okay yan. Naniniwala siya, may paniniwala siya sa Diyos. Mga kapatid, ang lahat ng tao, o halos lahat ng tao ay may paniniwala sa Diyos. Maliban doon sa mga 80s, Pumunta ka sa Bilibid Prison, kahit yung mga kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen, ay kilala nila o alam nila yung salita ng Diyos, kilala nila ang Panginoon. Pumunta ka ng sabungan, may mga Kristo doon, ng sugalan. Yung mga tao na nakaupo doon sa mga sugalan, naniniwala sila sa Diyos. Kahit ang pinakamasamang uri ng tao, naniniwala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, even the devil believe on God. At sila'y nanginginig pa nga. They believe on God. Maraming tao naniniwala sa Diyos, pero walang pananampalataya. Maraming naniniwala sa Diyos, pero walang pananampalataya. Ito ang reason yung nalaglag sa tabi ng daan ay kinain ng ibon. Sapagkat hindi nila lubos na uunawaan ang salita ng Diyos.
Kaya nga mga kapatid, ganun po yung ating pagsisikap. Nagtuturo po tayo araw-araw, para lumago tayo sa ating pananampalataya, lumalim ang ating kaalaman sa Diyos, para hindi po kainin o agawin ng Diyos yung binhi na yan, o ng dyablo, yung binhi na yan sa ating puso. Yung nalaglag po sa batuhang lugar, mga Kristiyano o mga tao na tumanggap sa Diyos, lumakad na may pananampalataya. Tuwan-tuwa. Tanggapin nila ang Diyos, nakakilala sila. Maraming ganyan po, no? Praise the Lord, umaawit, naglulundag. Dahil sa tuwa, nalaman nila yung salita ng Diyos. Pero kalaunan, yung kanilang pananampalataya ay hindi nagugat dahil nga tumubo sa batuhan. Kaya nang dumating ang tukso, agad silang bumagsak, namatay, natuyot. Sabi po ng James in chapter 1, huwag mong sabihin kapag ikaw ay tinutukso ka ng Diyos sapagkat hindi ka tutuksuin ng Diyos ng masasamang bagay. Bagkus ang Diyos ang gumagawa ng paraan para tayo ay magtagumpay sa habon ng tukso. Pero ang tao, sabi po ng James and Santiago, ay natutukso kapag siya ay nagpatangay sa kanyang laman. Mga kapatid, ang buto na tumubo o nalaglag sa batuhan ay tumubo. Pero nang dumating ang init na matay, nang dumating ang tukso, bumagsak sapagkat hindi nag-ugat. Para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya, mga kapatid, pagpatuloy po natin yung pagsasaliksik, yung pag-aaral, yung pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos at yung pananalangin. Hindi po na natapos ang pananampalataya sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos, sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Bagkus sa araw-araw na pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Kung kaya mga kapatid, ganun na lamang yung eagerness ko na magturo araw-araw para po tayo ay mag-ugat sa ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon sa programang ito, sa internet, para sabay-sabay po tayong lumago. Yung ikatlang nalaglag sa dawagan, sa damuhan, tumubo. Pero kasabay niya yung mga talahib, yung mga tinik, sabay silang tumubo. Dahil doon na overpower siya, hindi siya namunga. Sa buhay nating mga Kristiyano, tayo po ay nasa mundo. Kasabay natin ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayong makipag-compromise sa mundong ito. Huwag po tayong makiayon sa sistema ng mundong ito. Sabi nga po ni Apostol Pablo, all things are good, but not all things are expedient to me. Nakakalungkot mangisipin, mga kapatid, yung napakalakas po ng impluwensya ng internet, ng televisions, ng mga uso sa paligid natin ngayon. Yung mga kabataan po ang talagang napupuntirya. At makikita natin, napakalaki po ng impluwensya nito pagdating sa kanilang karakter. Nakikita po natin, mga kapatid, na yung mga telenovela, ang laki din po ng impluwensya sa ating paghubog ng karakter ng ating mga kabataan. Makikita mo yung uri ng kanilang pananamit, yung uri ng kanilang pagkilos, yung uri ng kanilang pananalita, nababago po ng mga bagay nito. Nai-impluwensyan po pagkat araw-araw, mga kapatid, ito po yung nakikita nila. Araw-araw, ito yung mga nakakasama nila. Mga kapatid, we are the light and we are the salt of this world. Walang tao na magsisindi ng gasera ng ilawan at itatago niya ito sa ilalim ng kanyang lamesa. Bagkus ilalagay niya ito sa ibabaw ng lamesa upang lumiwanag ang buong kabahayanan. Bilang mga Kristiyano, pagningningin natin ang ating mga ilaw para ang mga tao sa kadiliman ay makasumpong ng liwanag sa pamamagitan ng ating testimony. Pero kung ikaw na isang Kristiyano, compromiser ka sa mundong ito,
Ano ang kaibahan ng Kristiyano na nakikipag-compromise sa mundong ito sa mga hindi mananampalataya? So bilang Kristiyano, let your light shine among men so that they may see your good works and they glorify God the Father. Pero kung ikaw isang Kristiyano, ikaw pa ay leader ng mga bagay na makamundo, what is our difference? Tayo ay natutulad sa mga Kristiyano na nakiayon sa takbo ng mundong ito. Sa isang binhi na tumubo, pero tinalo ng mga tinik sa kanyang paligid. Ikalawa, yung mabuting buto, ay yung buto na nalaglag sa mabuting lupa, on the good soil. Ito yung mga Kristiyano, tumanggap sa Diyos, namuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Ano man yung pagsubok na dumating sa kanilang buhay, yung kanilang ugat ay malalim, lumago at namunga. Sapagkat yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagtitiwala ay nasa Diyos. Kapatid, it's about time to reflect sa ating buhay. Kumusta na ang relasyon mo sa Diyos? Ikaw ba yung isang uri ng buto na nalaglag sa batuhan? O yung nalaglag sa damuhan? O ikaw yung isang uri ng lupa kung saan yung puso mo ay bukas na tinanggap ang salita ng Diyos at ipinamuhay? Mga kapatid, sa mga nagdaan nating mga pangaral, nalaman natin, if we want to follow the Lord Jesus Christ, we have to carry our cross every day for us to follow the Lord Jesus Christ. Nalaman natin na yung ating pananampalataya ay tulad ng isang ginto na dinadalisay sa apoy. Nalaman natin yung mga pagsubok sa ating buhay ay dinisenyo ng Panginoon para tayo ay palakasin, hubugin, at maging matatag sa pananampalataya. Pero sa lahat ng ito, itinuro sa atin ng Panginoong Hesus na yung ating pagtitiwala ay ilagak natin sa Kanya. Remember mga kapatid, tinawag ka ng Diyos sa kaligtasan para ikaw ay mamunga. Ang sino mang nananatili kay Hesukristo ay mamumunga. Mga kapatid, kung ikaw man ay nanlamig sa pananampalataya, kung ikaw man ay inaagaw na ng trabaho mo, yung oras mo, ng karir mo, ng gawain sa bahay, yung oras mo, ng mga labada, ano? O ng business mo, yung oras mo para sa Diyos. Mga kapatid, ngayon ay kinakausap ka ng Diyos. Because our enemy, our adversary, is like a roaring lion. Nag-aabang. Na kapag ikaw ay nalingat, lalapain ka niya. Lalasug-lasugin ng iyong kalamnan. Because the devil is always at work, waiting for you na manghina ka. Kaya mga kapatid, tayo po ay nangangaral, nag-aaral, para sama-sama tayong lumago. Kaya kada umaga ay naanyayahan kita. Makinig, mangaral, o umatin sa church service, sa simbahan ninyo, na Sunday school. Maraming pag-aaral. Ang importante, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay kinakausap ng Diyos ngayon, mga kapatid, bakit hindi mo sabihin sa Panginoon, sa panalangin, Panginoon, patawarin mo ako.
Nais ko ring lumago sa pananampalataya. Nais kong lumalim ang aking kaalaman patungkol sa iyong salita, sa iyong kaharian. Pagkaluban mo ko ng karunungan, palakasin mo ko, puspusin mo ko ng banal na Espiritu, at tulungan mo ko lumakad sa iyong kalooban. Kapatid, kung yan ang iyong panalangin, kung yan ang nais ng puso mo ngayon at kinakausap ka ng Diyos, inaanyayahan kita na sundan mo ang aking panalangin. Kung ikaw naman ay ngayon lamang napadpad sa programang ito, at gusto mo rin magkaroon ng pananampalataya tulad ng mga apostol, all you have to do, confess your sin. Accept that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ. Confess your sin. And accept Him as your Lord and Savior. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan. Maraming salamat, Lord God, sa umagang ito na minsan pa, Panginoon, ay pinaalalahanan mo kami, Panginoon, sa aming buhay bilang Kristiyano. Maraming salamat sa iyong pangangaral, Panginoon. And it remind us, Panginoon, ng mga pasanin, pabigat, alalahanin, suliranin, problema, Panginoon, sa aming buhay, na ginagamit, Panginoon, ng diablo to overpower us, Lord God. Panginoon, tulungan mo kami na lumakad ng may pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumalim ang aming pananampalataya. Maging matalakas ang aming pananampalataya, Lord God. To strengthen our faith, Lord. To increase our faith, Lord God. Bigyan mo kami ng pangunawa, Lord God, ng karunungan sa araw-araw na pag-aaral namin ng iyong salita. Puspusin mo kami ng balalan na Espiritu, Panginoon. At lagi mo kaming gabayan, Panginoon, sa lahat ng aming desisyon, lahat po ng aming gagawin. Lord, without you, apart from you, Lord, we are nothing, Lord God. Pagharian mo, Panginoon, ang aming buhay. Revive our spiritual life, Panginoon. Rekindle, Lord, yung aming faith, Lord. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nakalimot sa iyo. Patawarin mo kami, Ama, kung masyado na kaming naging busy sa mundong ito, Panginoon, at nakalimutan ka na namin, Lord God. Kapatid, kung ikaw pa ay bago lamang sa palatuntunan ito at nais mong magkaroon ng pananampalataya o relasyon sa Diyos, all you have to do ay angkinin mo ang panalangin ito. Panginoon Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sumasampalataya ako sa iyo bilang aking Diyos. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Ama. Linisin mo ang aking puso, gayon din ang aking isipan. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu at manahan ka sa aking puso. Sumasampalataya ako sa iyo, Panginoong Hesukristo, na ikaw ay namatay at nabuhay para ako'y tubusin sa kapangyarihan ng kasalanan. Binayaran mo lahat ng aking mga kasalanan, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amang Diyos, sa oras na ako'y sinusubok, bigyan mo ako ng kalakasan. Sa oras na ako'y pinanghihinaan, Panginoon, bigyan mo po ako ng kalakasan at ng kakayanan, Panginoon, na pagtagumpayan ang anumang hamon ng aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo bilang aking Panginoon Diyos at tagapagligtas mula ngayon magpakailanman. Amen. Kung yan ang iyong panalangin na aking mga kapatid, kung ikaw nga ay bago lamang sa programang ito, ay nagpapasalamat ako na nagbigay ka ng oras. Kung ikaw naman ay Kristiyano na
naging abala sa buhay o sa takbuhin ng mundong ito at nakalimutan mo ang Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos at ikaw ay nakinig sa araw na ito. Kung ikaw naman ay Kristiyano na patuloy na nananaliksik, nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, pagpalain ng Panginoon Diyos dahil sa iyong puso na nais mong lumago sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi lamang kayo, maging ako man ay nangangailangan din naman na mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos upang patuloy tayo, sama-sama tayong lumawak ang ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid ay pinaalalahanan na at tinahamon ng Diyos na suriin ang ating mga puso. Anong uri ng lupa tayo? Yung ating mga puso. Tayo ba'y lupa tulad ng tabing daan? Tayo ba ay lupa tulad ng batuhan? O tayo ba'y tulad ng lupa na madawag? O tayo ba'y tulad ng isang fertile na lupa? Ilingin natin sa ating Diyos na ihanda yung ating mga puso upang maging mabuting lupa tayo na handang makinig at tumanggap ng kanyang pangangaral, ng kanyang salita. Nang sa ganun ay magbungat ng marami. Mga kapatid, nawa ang salita ng Diyos ay maging buhay sa ating mga puso. At ito ay magbunga ng may katuwiran, ng kapayapaan, at magdulot ng kagalakan sa atin. Tandaan natin, this parable of the sower, at naway sikapin natin na yumabong yung salita ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. So, diyan po nagtatapos yung ating programa sa araw na ito. Pagsikapan po natin na tayo lumago at tayo magwakas sa pananalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, sa tagumpay na pinagkaloob mo po sa amin, sa pakikinig at pangangaral ng iyong salita. Lord, i-bless mo po yung mga salita na aming narinig sa umagang ito at tulungan mo ang bawat isa na lumakad na may pananampalataya, Panginoon, at pagtitiwala sa iyong salita. At Lord God, nawa ay isulat mo ito sa aming puso, ilapat mo ito sa aming mga labi upang sa oras, Panginoon, na kami ay maharap sa hamon ng buhay, ay gamitin namin at matandaan namin, Panginoon, ang iyong mga pangangaral, Panginoon Diyos. Lord, hindi po madali para sa amin ito. Mahina kami, Panginoon. Subalit sa tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon, na siyang magpapatatag sa amin, Panginoon, ay malalagpasan namin ito. Nawa, Panginoon, ay i-increase mo yung aming faith, Lord. Strengthen our faith, Lord God. Tulungan mo kami na lumago sa pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat sa pangangaral mo, Panginoon Diyos, sa umagang ito. And also, Lord, we pray for our country, Lord, for the protection of our country, for prosperity in our country, for peace and development for our country. We pray for all of our leaders, for our President, Lord, from the national government down to the local government unit, Lord God. And also we pray for the armed forces of the Philippines, for our troops in the field, Lord God, to protect them, Lord. Gaya na sinabi mo, there is no harm that will come nigh thy dwelling, Lord, nor any plague, Panginoon, na daratal sa kanilang buhay. And also we pray, Lord, sa kanilang pamilya. We pray for your protection, for your provision, for your blessings, Lord, for your abundant blessings, Lord. Also we pray, Lord, sa mga mananampalataya na bago pa lamang nakakilala sa iyo, to strengthen and increase their faith, Lord. We also pray, Lord, for this program, Lord, to bless this program, Lord, to reach more soul, Lord, for the Lord Jesus Christ, Lord God. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. And Lord, ingatan mo po ang bawat isa. Binabalik po namin ang kapurihan sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Yes, si Ranger Victor Tamunan ay nakikinig po sa atin sa umagang ito. Of course, si Nathaniel De Paz from Samar. Magandang umaga sa iyo, classmate. Ganon din si Mark Ace Viles. Siya po ay nakasunod po, nanunood. Gayon din po si Sir Owi Dulski. Siya po ay nakikinig ngayon. Of course, ang mother of all mother, walang iba, si Miss Letty Bueno Ramos, my mother. Amen. Hallelujah. Gayon din kay Miss Lynn Mar Pason Between.
Ma'am, maraming salamat po sa iyo. Gayon din kay Nonoy Borsi. To, maraming salamat sa pakikinig mo to. Ano? Yes. Also to my brother Ramsky Somar, he is watching. Amen. So, gayon din na Sergeant Major Villamir Habien. So, sabi niya po ang anak ng Diyos ay nakikita lahat ng masama at di kaaya-aya sa harap ng Diyos. Nakakaintindi lahat ng bagay na darating sa buhay at alam niya na pansamantala lamang siya sa mundong to. Amen. Yes, that's right. We are just passers-by on this world. At bilang anak ng Diyos, we have that spiritual discernment. Right? But patuloy tayo na lumakad na may pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang salita. And also to Sergeant Major Orly Dalog Palatao, the Sergeant Major of Army Support Command, ASCOM, Philippine Army. Yes, maraming salamat sa iyo. Yeah, so thank you sir, parang na din ako nagsimba, sabi ni Ma'am Mary Tolentino Campo. At gayon din naman sa kay Kabsat Maribik Aglasi Ingle from USA. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Maribik Aglasi Ingle. Yan. So, ganun din kay Sergeant Major Renato Pagduit ng Training and Doctrine Command Philippine Army. Yan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Alam niyo po, mga kapatid, kayo po ang nagbibigay ng encouragement sa akin. Of course, the Holy Spirit always give us encouragement and strength. Pero pag nakikita ko, mga kapatid, na kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang ito, ay lalo po ako na-encourage na patuloy na mag-aral, patuloy na maghanda para araw-araw po ay magkaroon po tayo ng devotion, na sa halip na ako lang yung nagde-devotion kada umaga, babangon, gigising, babasa ng salita ng Diyos, mananalangin, ay mga kapatid, ay ako po'y tinapik ng banal na espiritu na ibahagi ito sa inyo, through the social media. And this bless me and it bless other people, Kaya po yung buhay natin maging channel of blessing for other. Again, mga kapatid, anuman ang iyong kinaharap ngayon, mahal ka ng Diyos. Regardless of your color, regardless of your language, dialect, kung saan ka man pinanganak, regardless ng antas ng buhay mo, regardless of your sex, regardless of your gender role, ikaw ay nilikha ng Diyos. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos according to His image. Kaya mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal ka ng Diyos, pero ayaw niya na manatili ka sa madilim na mundo. Kaya sa pamamagitan ng pangangaral na to, ang ating Panginoong Jesucristo, He is the light of the world. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang salita ay makasumpong tayo ng liwanag. At ang anak ng Diyos ay hindi lumalakad sa kadiliman. Kaya nga mga kapatid, in the light of His word, mga kapatid, tayo ay magpuri sa Kanya. Again, God bless everyone. Thank you for watching. Thank you for listening. Please do like and share, mga kapatid. At may the good Lord bless us always and keeps us from any harm. God bless.